Bawat isa, you are the source of blessing. Amen. So, yung message po natin, initially, sobrang haba po. I think nakikita ni Ruby kapag nag-sense yung sa ng message. Sobrang haba po ng message today, but of course, as assistant pastor, laging sinasabi mo sa inyo na make it summary. So that mas sa atin, mas applicable, na mas makakaresult tayo ng realization mula sa kanyang salita. Amen. So yung title po ng message is parang basic na title lang po ng ating mensahe. The authority of us as children of God. Amen. So nabasa na po natin yung sa John chapter 1, 12 hanggang 14. So, I hope after this message, we can realize ano ba talaga yung mga authority na binigay sa atin ng Diyos at saan ba nagsimula yung identity and then yung authority na pinagkakaroon sa atin ng Diyos. Amen. So, sa ating pong introduction, sabi po dyan, the kingdom of the worldly kingdom. So, dalawa lamang po yung kingdom dito sa mundo. Kingdom of God and then worldly kingdom. And then sa worldly kingdom, ang nasa likod po nun, walang iba kundi si Satan. At kung titignan po natin yung mundo, ang sabi po is tatlong organization lang yung mostly na humahawak ng mundo. Kasama na dito yung iba't ibang business and all, yun yung three organization. Kasama doon yung Jewish, so they control the world. Kaya ano po nangyayari? Sabi po dyan, even now. So hanggang sa mga panahon na ito, hanggang sa simula, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung pagkilos ng ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. So, dyan, yung mga verses dyan, yun po yung tinatawag nating darkness culture. O yung faith. Hindi po ito yung faith na pananampalataya, ito po yung parang destiny. No, yung destiny ng mga tao hindi nakakakilala kay Jesu Cristo. Mula po sa for example na lang from the government. No, hindi naman tayo sobrang galit sa government, pero nakikita kasi natin yung pagkilos ng darkness culture sa government. No, yung work of yung greediness, diba, yung work ng tawag ng yung pagiging sakit ng ating mga government leaders. So we also need to pray for our government. Kasi sila ay kasama dyan sa tawag doon, naka-chain. No? Nakakadena sila kasi wala silang susi. So hindi sila makawala dun sa yung pagkakadena ng darkness culture. So we need to understand na even now, kumikilos pa rin po ang darkness culture sa pamamagitan po ni Satan. So we need to understand that bilang mga anak ng Diyos. And then yung the partisan of unbelief. So dito naman, kasama na po tayo dito. No, kasama na po yung mga Christian, yung mga anak ng Diyos na palagi na lang po tayong nadadaya ng ating mga disbelief o yung unbelief natin. Technically, alam na natin yung solusyon, pero hindi natin alam paano ito gamitin. Hindi natin alam paano i-execute yung solution na tinanggap natin. And other Christian, di ko po nila lahat, pero totoo po ito, no? Meron pong wrong gospel, different gospel, and then mixed gospel. Doon po sa lugar namin dati, bakit nagtataka po ako, may mga churches po na ang pangalan nila, kunyari, Hope, tapos full gospel, true gospel. So, nung bata ako, napapatanong ako, ibig sabihin meron pang false gospel? Kasi nakaspecific sa pangalan ng simbahan nila na full gospel church. So, we need to understand it po na may mga simbahan at they do yung mixed gospel. Yung ayun, nag-aamin sila. Sa totoong gospel. So, we have to understand na we need to be part ng simbahan that proclaim the true gospel. Before po ako nag-ulit sa Dalakbang Church, one of the, hindi naman po criteria talaga, pero titignan mo talaga yung pupuntahan mong church
Hindi because sa numbers nila, hindi because sa kung ano yung equipment nila and all, but kung ano yung mensahe na binibigay ng isang simbahan. So it's so important na for sure in the future may mga chance po na mapunta tayo sa province, maglumipat tayo ng bahay. Siyempre, hindi na tayo makakapag-church kung dito man tayo, pero we have to look for the church na may true gospel. Hindi yung wrong, different, and then yung mix. Kasi dito po magsisimula yung root, imprint, and nature. So, yung mga children natin, hanggat bata sila, we need to help them na mag-imprint, mag-root, at maging nature po nila yung true gospel. Or else, wala po silang kakayahan, mawawalan po sila ng strength to overcome yung unbelief, disbelief, and then yung darkness culture. Diba? And honestly, kahit po sa atin nangyayari ito. So we just have to utilize po yung ating identity and authority to overcome yung darkness culture. So wag tayo maging magkaroon ng mixed gospel. Lalo ngayon po sa social media, hindi ko naman po nila lahat, pero there's so much preacher po sa social media. And minsan yung mga young people, for example sa Biason, even sa Gentry, they depend on social media preacher. Now, hindi po yun masama, pero you have to magkaroon po kayo ng maging masipag po kayo na mag-check kung ano ba yung tinuturo ng mga tao na to. Kasi syempre yung iba doon for the views. So we need to be be careful and then guard yourself. Now, guard yourself po. Amen. Pangalawa po yung kingdom of God. Amen. Let's read po muna yung Rome 14:17. Sabi po dyan, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. So, yung kingdom of God po, dapat ito po yung maghari sa buhay natin. So that we have strength po to overcome yung darkness culture. So, hindi po ito sa pamamagitan ng sarili nating effort, sa pamamagitan ng sarili nating sipag o yung skills natin. Ito po ay sa pamamagitan ng identity na tinanggap natin dahil kay Jesucristo. Amen? So that yung kingdom of God, magkakaroon po ito ng katuparan sa ating buhay. At tayo po ay magiging righteous people. Sa paningin ng Diyos, we are righteous. And we will have po yung totoong kaligayahan, yung true joy, at the same time, we will have po yung true peace. Amen? So, lahat naman po dito may true joy. Huwag niyo po munang isipin siguro yung problem, financial and all. Siguro magkakaroon tayo ng totoong kaligayahan. Kayo po ba ay tawag ko doon payapa? Ewan ko po kung totoo, pero sabi nila, pag yung isang tao daw po ay may peace of mind, hindi po siya nahihirapang matulog. Diba? Kasi bago ka matulog, yun yung marami kang iniisip. So if you are able to sleep ng yung banayad lang, wala ka masyadong it means na high chances meron po tayong peace of mind. So one of siguro way na to check if we have peace of mind, we can easily sleep na wala na masyadong iniisip. Diba? So, but we can have peace of mind and then victory sa pamamagitan po ng ating identity. Amen? Amen. So, sa ating intro, number 2 yung only Christ. So, we have joy, we have peace, because we receive only Christ. We receive yung absolute possibility na through Christ. So, lahat po ng mga imposible, magiging posible at magsisimula po ito sa identity natin na tinanggap mula kay Jesucristo. Amen? So, yung greatest problem of humankind, walang iba po kundi yung triple S. Sin, Satan, and separation. And then we cannot solve yung triple S just because matalino tayo, just because we have a lot of resources, or just because masipag tayo. We can only resolve yung triple S sa pamamagitan ng only Christ. Wala na pong iba. And then yung Acts 1:3, yung only kingdom of God.
So, pag binasa po natin yung Acts 1:3, wala po dyan. Pero 40 days po sa Yesu Cristo ay nagturo po siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Tuloy-tuloy po yun, 40 days. And then, only filling of the Holy Spirit. So, we need to receive po yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Without the filling, guidance, working, we cannot have fruit of the Holy Spirit. So, we always need to pray na we must be filled, guided, and then yung work ng Holy Spirit magkaroon po sa atin ng fulfillment. Amen. So, sa number 3 po, ano pong paraan, ano po yung God's method right now? Ano po yung pagkilos ng Diyos para ma-fulfill po itong lahat? Wala pong iba kundi tayo po, child of God. Tayo pong mga remnant. So, when we say remnant, ito po yung mga chosen people. Yung mga tao pong nananatili sa Diyos. Hindi po sa simbahan ha. Kasi baka malito po tayo na pag yung tao ay nananatili sa simbahan, is nananatili na siya agad sa Diyos. So we need to understand po that we are the child of God, we are the remnant kasi po we remain faithful. Kahit saan po tayo dalhin, kahit saan po tayo pumunta, nananatili po tayong tapat sa ating ginagawa para sa Diyos. Amen? So, sabi po ng professor ko, naalala ko lang, yung success po ng isang Christian o yung anak ng Diyos, it's how you do yung mission mo sa buhay. Faithfully. No? Yung ginagawa mo siya ng tapat. Regardless kung isa lang yan or konti lang yan, as long as ginawa mo siya ng may katapatan, ibig sabihin, it is a success po. It is a true victory. So, we are the remnant. Sabi sa kanta natin kanina, di ba? Parang first song ko na na-encounter sa Darakbang, yung We Are the Remnant. So, kaya kahit bumabalik ako sa 2008 po yata. No, ewan ko kung late na ako nun, pero that's the first song that I heard po. Yung We Are the Remnant. We are the chosen one, the children of the Lord. Amen. So, sabi po dyan sa number 1, sino po ba yung mga remnant? Sino po ba yung mga anak ng Diyos? We are predestined and adoption or adopted for His purpose. So tayo ay pinili na ng Diyos bago pa likhain ang mundo. Can you imagine, no? Hindi ka pa pinapanganak, hindi pa nilikha ang mundo, na plano na ng Diyos na pipiliin ka niya. Kaya ikaw ay nandito. No? We are here to worship, kaya napunta ka sa Pilipinas, naging Pilipino ka, na yung nanay at tatay mo kasama din yan sa plano ng Diyos. Diba? Hindi mo naman pinili yung nanay at tatay mo, diba? Pero dahil kasama yan sa plano ng Diyos, we are here. Nandito tayo lahat. Kasi we are predestined and adopted for His purpose. So, ano yung klaseng purpose na yun? To save people and to give glory to God. Amen? Soli Deo Gloria. Glory to God alone. So, remember, we are adopted. Sabi sa Bible, di ba? Sabi dito, nandiyan ba? Next mo. Hindi, sorry, wala. Sabi rito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to His purpose and will, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Amen. So remember, we are called for His purpose. Meron pong layunin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Pangalawa po, who is the remnant? Who is the child of God? Ito po yung tinatawag na Holy Seed. Holy Seed, ayun o, yung picture sa likod. Tayo po yung mga binhi. Isaiah, di ko na nilagay dyan, pero yung Isaiah 6:13. So, who will keep the gospel? Who will keep the gospel? Who will keep the seed? Yung binhi ng gospel, yung binhi ng God's covenant sa
the rest of our life. We need to keep this gospel. Amen? Can you do it po ba? Kaya niyo po bang gawin na from today, if hindi pa kayo decided, from today, I will keep the gospel, I will keep the covenant. Whatever happens, kung ano mang mangyari sa buhay ko, magkaroon na ako ng worldly success and all, I promise na I will keep the gospel, I will keep the covenant of God. Amen? So, yan yung tinatawag na holy seed that we already possess. Amen. Ano pa? Number 3, yung precious, honorable, and beloved. So, we are so precious in the eyes of God. Minsan sa parents natin, o kaya sa mga relatives natin, di maiwasan, di ba, parang, or sa school and all, parang ano lang tayo parang hangin. Parang hindi tayo masyado nakikita. Pero 100% po in the eyes of God, we are precious. Na para tayong more than gold, more than silver, more than diamond. So we are honorable, tayo po ay kinakarangal ng Diyos. Proud po siya sa atin. Amen? And we are beloved. So mahal po tayo ng Diyos. Alam ko lagi na natin naririnig yan, but totoo naman po na mahal tayo ng Diyos. Amen? Let's read nga po yung Isaiah 43:4. Because you are precious in my eyes and honored, and I love you, I give men in return for you, people in exchange for your life. Amen. So, hindi ko po yan salita po yan ng Diyos. We are precious, honorable, and beloved. Amen. So, sa ating pong main message, the authority that we have been entrusted. So, before we go po sa authority na meron tayo, ito pong authority na to ay ibinigay po muna kay Hesus Kristo. Siya po yung unang binigyan ng ganitong kapangyarihan at ganitong authority. So, hindi po ito self-appointed. Hindi niya po in-appoint yung sarili niya na ako ang magiging anak ng Diyos. Ito po ay binigay sa kanya ng Diyos para solusyonan, tapusin yung problema sa kasalanan. Tapusin yung problema kay Satanas at tapusin yung problema sa pagkahiwalay sa Diyos. Ano pa? Ito yung authority na nag-judge sa humanity and nagbigay din po sa atin ng eternal life. Amen? So, lahat po yon ay nakamtan natin sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. So number 1, yung authority in heaven and on earth. So we call it cosmic authority. So nabanggit ni Muksanin, ano ba yung cosmic? So ni-research ko. This is authority, like authority all over the universe. Cosmic, parang cosmo, diba? All over the universe. Sabi yan sa Matthew 28:18. I think wala dyan. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Diba? So, ibinigay yan kay Hesus Kristo. So, you can be proud na I have faith in Christ. Kung dumating man sa point na magkaroon ng debate, minsan diba ewan ko dati sa TV may mga debate yung mga religion Yung mga pastor, yung mga representative nila, nagkakaroon sila ng debate. So you can be proud and you can confidently na I have true faith in Christ. Kasi ito yung ginawa niya. He has all the authority. Pangalawa po, yung authority to give life and execute judgment. So we call it divine authority. Siya rin po yung authority na magbibigay sa atin ng judgment. Pero huwag po kayo matakot kasi positive naman po. No, blessing of judgment naman po yung ibibigay sa atin. No? Pero sa kanya po binigay yung authority na husgahan po yung mga tao sa pamamagitan po ng binigay sa kanya ng Diyos. And then pangatlo, authority to lay down His life and to take up again. So yung authority na to, yung ibinigay niya yung sarili niyang buhay para sa ating lahat. Amen? Diba? So siya lang po yung may ganong klaseng
authority. Hindi po, wala po tayo doon. But Jesus gave His life for all of us. Kaya sabi po dyan sa, anong verse to? John 10:18, walang, meron ba? Sige ba? Wala, sorry. Walang makakakuha ng aking buhay, pusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihang ibinigay. Kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin ito muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Amen? So, He has that kind of authority. Number 4, authority over all people to give eternal life. So, lahat po tayo dito may eternal life. Sino po ba yung hindi sure? Pag tinanong, di ba lagi natin tinatanong after we share gospel, saan ka mapupunta? Yung iba, tama yung sagot. Yung iba, kahit pa ulit-ulit mo na na-explain, mali pa rin yung sagot. Di ba? So, saan tayo mapupunta? We have eternal life. So, ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan, makakamta natin yung sa langit. Siyempre, ayaw pa natin kunin tayo ni Lord, pero if minsan nagwo-worry ka, di ba yung mga adult, pag siyempre tumatanda ka na, marami ka nang nararamdaman minsan, tapos minsan sasakit lang yung dibdib mo, feeling mo atakihin ka na sa puso. So, nag-iisip ka na agad ng gano'n, di ba? So, siyempre, ayaw natin yon. Pero, if that really happened, at least one less concern, sa langit yung diretso mo. No? Straight ka sa langit. Hindi ka yung kakabahan. Sa totoo lang po kayo mga tao, takot po talaga silang mamatay kasi hindi sila sure saan sila mapupunta. Yun yung kinakatakot nila. Diba? So, but we have this authority sa pamamagitan po ni Jesu Cristo. Amen. And last na po, authority to teach. So, let's read po yung Mark 1:22. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo na kautusan. So, sa Jesu Cristo po, yung isa po sa, tatlo po kasi yung ministry niya, di ba? Yung isa po sa best ministry ni Jesus is to teach. To heal ba yan yung tatlo? To heal, to teach. So, kaya sinuksan yung pag may gusto magturo, natutuwa siya. Diba? Kasi one of the ministry of Jesus is to teach. And yung authority na to ay binigay din po sa ating lahat. Diba? Sabi sa Bible, diba? Teach them everything I have commanded you. Amen. So, yun po. Number 2, yung the work of the Holy Spirit. So, kailangan po natin itong i-claim that yung Holy Spirit, pag nag-work po siya sa atin, lahat po ng aspeto ng buhay natin dadaanan. Lahat po ng sitwasyon natin dadaanan, even po yung ating, yung thoughts, yung heart, yung soul, yung body. So that's why it's required po, it's a must that we must be led by the Holy Spirit. Amen? So, when you pray, and you want to have yung decision na gusto mo, di ba meron tayong mga choice, decision, mga plano sa buhay, you need to pray for leading and guidance of the Holy Spirit. Amen? And then we will experience lahat ng yan. Yung blessing of transcendent time of space, unprecedented words, to heal past, present, and future. We will experience din yung 5 powers, if naalala niyo pa. Diba? Spiritual power, physical power, intellectual power, financial power, favorite natin. Diba? Ano pa? Manpower. So, kailangan natin yan sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin. We need yung 5 powers. And, of course, power to overcome the ruler of the air. So, walang iba po kundi si Satan. Siya po yung kalaban natin. And, power to execute din po yung ating 3 courtyards. So, we need to be led by the Holy Spirit para masimulan natin to 3 courtyards. Children, healing, ano pa yung isa, Gentile. So, we need, hindi natin to magagawa ng tayo-tayo lang. We need yung leading po ng Holy Spirit. Amen. Pangatlo po, yung authority entrusted to those who believe and receive Christ. So, ito na po yung authority naman na ibinigay sa atin.
So lahat naman po rito tumanggap kay Jesucristo, lahat naman po dito ay meron ng kaligtasan. So number 1, we have the authority to become children of God. Amen. So binasa natin kanina yung John 1:12. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen. So we need to execute po yung authority na to. Huwag po natin solohin na meron tayong identity bilang anak ng Diyos. So of course, we are blessed, we have salvation, but we have the mission din po to share this salvation. And this is not by our works, but by the grace of God. Diba sabi sa, ano ba yung Ephesians 2 ba yun? 8 and 9. So, no one can boast. Wala kang pwedeng ipagyabang kasi ibinigay lang siya sa iyo ng Diyos. It's a gift. Amen? So, bawal po tayo magyabang. And this is the turning point. When people accepted Christ, turning point po ito. Kumbaga nagtanim na ng binhi. At yung binhi na to, ito na yung magsisimula na magbabago sa buhay ng isang tao. So, huwag po tayo mahiya na magtanim. Diba? Huwag po tayong mahiya magtanim ng gospel. And by the grace of God, kikilos po ang Panginoon. And pangalawa na nabanggit na po ito kanina yung legal adoption and inheritance. So, example lang din po ito ng pagiging child of God. Pero this time po, pag sinabing legal adoption, meron ka ng pantay na karapatan dun sa tunay na anak. Ganun po yun, di ba? Pag mag-aampon ka, so dahil legal yung pag-ampon sa'yo, kung yung tunay na anak may mana, ikaw may mana ka na din. Kasi technically, anak ka na rin. Di ba? Hindi man yung sa dugo, pero anak ka na rin. So, ibinigay din po sa atin ng Diyos yung identity na to. We are no longer slave. We are sons and daughters of God. So, tayo po ay tagapagmana din. So, sino po rito yung may mana? So, lahat po yata may mana. Diba? So, but, meron po tayong tunay na mana. Amen? So, sabi sa Rome 8:15, sorry, 17 na lang, no? 15 na lang, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang espiritong tinanggap ay espiritu ng pagkukup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Amen? So, we have received po yung authority o yung pagkukup. We are adopted child of God. Amen. Pangatlo po yung privilege of prayer. So, bakit po ito parang privilege of prayer? Lahat po ng tao nagpe-pray. Tanong po natin, isa-isa magtanong po tayo ng, di ba ngayon may nagbabahay-bahay sa ayuda? Nakapag-lista na po ba lahat? Di ba? Sama kaya natin yon na nagpe-pray po ba kayo? For sure, ang sagot nila, yes. Pero hindi lahat ng prayer nakakarating sa Diyos. Yung prayer lang ng mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, we have privilege. Di ba si Satan po kasi sumasagot din siya sa prayer. Pero, pinagmumukha niya itong answer from God. Nababalot ito ng, tawag doon, ng atmosphere niya, nababalot ito ng kasagutan na nanggagaling sa Diyos. Pero ang totoo, yung prayer ng mga unbeliever, it's not from God. So, but, we have the assurance of answer prayer. Amen. So, Hebreo 4:16, meron natin doon. Let's read po. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga kailangan. Amen. So, our very present help in times of need. Amen. So, siya po yung, andyan na siya, naka-ready na siya tutulong sa atin. No, regardless po kung ano po yung ating sitwasyon. And number 4, authority over the power of darkness. So, nabanggit na po natin kanina, we can overcome lahat po ng 12 strategy ni Satan. We can overcome lahat po yun. And
authority of being God's light and salt of the world. So we have the authority po na bilang isang liwanag at asin ng mundo. Amen. Diba sa bahay, mawalan ka na daw ng lahat, huwag ka lang mawalan ng asin. Diba? Kasi po nung unang panahon, yung asin po kasi yung nag-maintain ng isang pagkain para hindi mabulok. Diba yung mga processed food ngayon? Yung mga fermented food, asin yung binababad nila para hindi agad ito masira. So, same thing po, we are called to be a salt kasi maraming tao po yung nabubulok na po yung kanilang spiritual life. So, we need to be a salt and then we need to be alive. 1 Peter 2:9. Meron ba ba? Let's read po. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen. So, tinawag tayo ng Diyos out of darkness. Amen. And last na po yung, meron ba? Power of the Holy Spirit. Mamaya po explain ko siya yung Acts 1:8 naman. And number 2 for our main message, the reason given for this authority. Siyempre po may dahilan ang Diyos. Hindi siya yung, ay sige, tawagin ko to, piliin ko to be a child of God. Siyempre meron siyang purpose doon. Meron pa siyang mas malalim na fundamental mission. Number 1, make disciple. Diba? Go and make disciple, sabi sa Bible. Hindi niya sinabi, go and make church member. Diba? Hindi niya sinabing gano'n. Go and make disciple. So we need, magkaroon tayo na, mag-decide tayo na I will go and make disciple. And granting the authority to save the world. Ito naman po is about sharing the gospel even one time. Diba for example ko sa TL Moon, sa sobrang dami ng tao, when we have camp doon, we can share the gospel even one time. Kasi hindi na natin yung mamamanage kasi ang dami nun eh. Or pag pumunta ka sa isang lugar and then maraming student, they want to hear the gospel, syempre, ang unang mong isi-share is yung gospel. And for sure, hindi ka na agad makakabalik dun eh. Pero inutos ng Diyos that you can also share the gospel even one time. Kahit isang beses lang. So yun po yung granting authority to save the world. At syempre, ano po yung secret and ano po yung strategy, yung effective na strategy, ayan po yung WIOS. So, with Emmanuel Oneness System. At yung ours, only uniqueness and recreation system. So, just enjoy po yung identity na kasama natin ng Diyos at magkakaroon po yan lahat ng fulfillment. Amen? We can make disciple. So, habang tayo po ay, alam mo, syempre umiidad po tayo, darating yung time na mawawalan tayo dito sa mundo, sino po yung maiiwan? Yung mga disciple po natin. So, dapat may ganun tayong goals. I want to lead at least one disciple. Parang si Pablo po, yung disciple na si Peter. Si Timothy. So, sinipagan niya talaga kay Timothy. Pero sa Bible po, ang character ni Timothy is sobrang pasaway. Pero nagtyaga po si Pablo sa kanya kasi tinignan niya po ito as future disciple. So, sa atin din po, kailangan po natin magtyaga dun po sa taong gusto natin maging disciple. Amen. And may picture lang po akong ipapakita. Sorry. Ayan po. Sino po nakakuha nito? Ayan po yung example ko na you can share the gospel even once. So if you have that, meron po ako niyan sa bag, meron po ako niyan sa sasakyan. Tapos pag may makita kang tao, bigyan mo lang. Pero ang content po niyan is gospel. And I guess wala pa yung 1 minute. Kung babasahin niyo po, very, po siya, sobrang summarize na po siya.
And sila na po bahala kung hanapin po nila yung verses na yan. But that is the content of the gospel. Marami po tayo dyan, isang box. Bigay po yan ng Sansong kasi gusto nila na i-spread natin yan. So later, if you want it, marami po tayo dyan sa libro. Lagay nyo sa wallet nyo, sa bag nyo, and bigyan nyo yung mga gusto nyo bigyan. Diba kahit i-judge ka nila, basta nabigyan mo sila ng gospel. Amen? So, importante po yan. Ayan. So, next naman. And yung spiritual mystery, nabanggit ko na po kanina yung with Emmanuel and oneness. And yung pangatlo po, we are called to be, next naman. Sige, sa basa. Ayan, so we are called to be a witness of Christ. Acts 1:8. Sabi po ba? Diba? Acts 1:8. Sabi sa, meron yan, ayan. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, bakit po Jerusalem yung nauna? Yung Jerusalem po kasi parang maliit po siyang lugar. So, ang sinasabi po dyan is, mag-start ka muna kung saan ka nandun. Like sa family mo, sa kapitbahay mo, sa community mo. Kaya sinabing Jerusalem. And then, yung Judea, palaki po siya ng palaki. When we say Judea, ito po yung expand mo na yung influence mo. Like, sa school, sa trabaho, mas malaki na yung sakop nito. And then, syempre, yung Samaria, ito po yung tinatawag natin sa church na multi-ethnic. Diba? So, pwede ka na pumunta ng probinsya. Diba? For example po, yung Biaso, diba parang, I guess this year na lang po, kung matuloy man, aalisin na sila doon. So, yung mga remnants natin doon, mag-worry kung saan sila titira. And syempre, hindi naman natin sila, hindi na sila makakapag-church sa atin. So, sabi ko, that's the time na kayo na yung mag-spread ng gospel doon. And you can start with children ministry. Diba si Moksalim, pag na-establish na yung children ministry, pupunta talaga yan. Diba? So, kaya ito siguro yung training ground nyo, yung Biaso. So, pag nagkahiwa-hiwalay na tayo, umuwi kayo ng probinsya, you already have the gospel. So, you can start with way of salvation. Diba? So, ganun din po. Yun po yung ibig sabihin ng Acts 1:8. And then yung last, yung Ends of the Earth Global Mission. So, ito na po yung mga missionary. Iba-ibang bansa. Amen. So, for our conclusion po, basic lang po, engagement and believing. So, when we say engagement, ano mo siya, wholehearted mo siyang gagawin. Engage. Diba? Talagang nandun yung full attention mo. Ano po yung ibig sabihin nun? Full attention sa concentration. Amen, yung prayer, morning, day, and night. Full attention with your identity in 3 settings. Ano ulit yung platform, watchtower, and then antenna. And enjoy po yung blessing of Friday, Saturday, and Sunday. So nag-start na po tayo dito kahit little by little. Pag Friday, we have prayer meeting. So yung mga remnants natin, remnant leaders, at least napapractice na sila about prayer. No? And then pag Saturday, I guess kahapon, 2 weeks na nag-start na rin po si Cardine ng Saturday na gawain dito sa church. So, ibig sabihin, konti-konti, nasisimulan na natin yung 3-day weekend. And syempre, yung Sunday, nandito tayo, maghapon tong church pag Sunday. So, ma-experience na natin yung answer of 3-day weekend. And then yung holy meditation. So, huwag tayong mag-meditate na kung ano-ano, di ba? We need to meditate the Word of God. We need to have yung relationship natin sa Diyos through prayer. And last na po, ano po ba? Talaga, sige. Ayan, so may question po dyan, what is your lifelong mission? So, kayo po ba? Ano ba yung mission niyo sa buhay niyo? Di ba? Sabi po sa studies po, 70% of young people hindi nila alam kung ano yung mission nila. So, I hope pumasok tayo dun sa 30%. So, if it's not clear, kailangan mag-pray
deep prayer. Ano ba talaga yung mission ko sa buhay? Diba? And what is my mission? Sorry, this week mission. So, we receive this word and it comes with mission. So, hindi lang po ito for Sunday, dapat po ito ay baon natin from Monday hanggang Saturday until we receive another message. So, think about it. Pwede niyo po yung i-share sa forum niyo mamaya. What is my lifelong mission and what is my mission this week? So, I guess we can have that in our forum. So, you can have realization dito. Amen. So, yun po, palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord God, we thank you once again for this important message. Thank you for calling us to be your child. Thank you for choosing us bilang isang lamb ng Panginoon. Patuloy namin ma-enjoy yung only Christ, only Kingdom of God, and only feeling of the Holy Spirit. Thank you, Lord, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, tinanggap na po namin ang lahat ng authority sa lupa at sa langit, and all we have to do is to execute and to fulfill po yung authority na to sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat, Lord, for the privilege to receive the accurate and complete gospel and help us to allow us to share this gospel, Lord, and help us to share this mission to make disciple and to revive our church. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.